Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Cancer. This reading is for you. Tingnan natin ay yung April 5 to 11, 2026. Maraming salamat muna sa aming subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa naktaba ng puso ninyo mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo talaga na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Paka-check na lang. General reading tayo, kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman talaga sa'yo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo inyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, wala sa baraha ang kapalaran ng tao, kayo pa rin ang makapagpapabago nito. Gawin yung guide, yung mga warning na pwedeng lumabas. Hindi yung negative, it's a warning para magkaroon din kayo ng idea, awareness, action, change of action, decision, mga pwedeng maiwasan, at iba pa. Okay? Oh! Daming tao. Tingnan natin ha. Pero try to analyze yung, sabi ko sana yung energy natin. Try to analyze yung reading natin ha, para magkaroon din kayo ng positive outcome. I-reverse nyo hanggat maaari, okay? Sa sitwasyon. Kaysa nakakarinig kayo ng positive, tapos hindi nyo alam yung outcome. Pero it's your choices. Choices nyo pa rin yan, ha? Okay. Yung mga sitwasyon ka na naiisip, or mga decision making sa iba sa inyo, no? Ako nakikita sa iyo na gusto mo ng panindigan, or may mga bagay ka na gusto mong aksyonan, no? Na doon sa point na yun. Or may mga bagay talaga na magbibigay ka ng effort doon. You put your effort in that situation. You want to create something in your life and magpuput ka ng effort doon. Nandun na yung pagpapasya or yung focusing in some aspect of your life. Pero, ang sabi kasi dito is may mga sitwasyon daw na mahahata ka pa rin ng nakaraan o mahahata ka ng situation. Ibig sabihin, pwedeng gagawin mo siya, tapos hindi na naman. Gagawin, hindi na naman. Pwedeng urong sulong, no? Pwedeng nahandoon sa on and off action. Pwedeng nahandoon sa point na iyon. And then also, is iba naman sa inyo is magiging busy kasi yung isip ng iba, no? Or maraming tumatakbo sa isipan nyo. Pwedeng nahandoon sa point na yon. Yun ang nakikita ko. And may marireceive ka raw na within the 11 days, 11 weeks, 11 months, or by 11, or something 11, halimbawa April 11, May 11, pwedeng nandun sa point na yon, or pwedeng November, pero ang layo pa niya, no? Pwedeng sa iba ganun, basta 11 hours, minutes, hours, days, weeks, months, pwedeng nandun sa point na yun. Kung sasabihin natin na 11 weeks, 1, 2, 3, 4, 5, siyempre may calendar ako, di ba? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ano siya, ano na siya, mga bago magkatapusan, or May, or June, pwedeng nahandol sa point, ano, ako nakikita. Sa iba sa inyo, baka days, or weeks, mga ganyan. Meron ka daw marireceive. Hindi ko alam kung communication ba siya, papers ba siya, or documents, or hindi man sa 11 na sinabi ko, may mga papers and documents ako na nakikita kasi sa part mo, no? Ganon. Or may ring pwedeng sa iba, kung saang aspeto ng buhay mo, yun ay papers or documents. Sa iba naman sa inyo, pwedeng makaka-receive ka ng text message, ganyan, or communication with someone who's connected sa iyo, pwedeng nahado sa phone na yun. O may marireceive ka na papers and documents, or messages, or communication with someone. Ganyan. And then also, iba sa inyo is kulang ata kayo ng tulog, no? Kung medyo worry kayo or kulang kayo sa tulog, hindi kayo makapagtulog or night shift kayo or maaga ka lang talaga nagigising o late ka na natutulog, pumawi na lang kayo, no, sa iba sa inyo. May mga ikakagulat, ikakashock o ikabibigla ka daw na sitwasyon sa buhay mo. Pwedeng may mga hindi pagkakaintindihan sa tao na mas ahead sa iyo ng edad. Yun ang nakikita ko dito. Pwedeng makakasamahan mo sa trabaho, pwedeng magulang mo, pwedeng karelasyon mo, pwedeng boss mo, ganyan. Basta mas ahead to sa iyo eh. Yun ang nakita ko. Siyempre,
Naghahanap ako ng tissue, pamunas. May nakita ko dito ano eh. Tissue. Yun ang nakikita ko, kaya habaan mo na lang yung pasensya mo ha. And then, sabi dito, bakit kaya ang daming tao? Basta sabi niya kasi dito, have faith, ang sinasabi nung card, no? May kaka-stress ka eh, may kabibigla. Sana hindi. Sana hindi mangyari. Pero siguro mga stress situation. Yan, may mga conflict, disappointment, emotional pain, iba dito trauma, or may mga lungkot sa iba, or confusion. Pwedeng may mga pagkalito tulad ganun, o kaya hindi pagkakaintindihan. Sa iba sa inyo may mga depression talaga kayo na pagdadaanan. Pwedeng hindi naman ganun ka talaga ka-depression. Pwedeng halimbawa, nanonood ka lang ng TV, di ba? Nagsusulat ka ng something, pero nai-stress ka na, depressed kasi hindi mo alam yung paano gagawin yun. Pwedeng sa mga maliliit na bagay. Pwede na, o kaya may mga kausap ka, di ba? Yun yung kaka-stress mo, yung kaka-depress mo. Pwede na sa point na yun. O kaya yung related to a papers and documents, o kaya yung mga bagay na gusto mong aksyonan o gusto mong desisyonan, pwedeng doon ka may stress. So, iba sa inyo magkakaroon kayo ng mga um, pag-uusap related to a territorial. Sa ganun. Ako nakikita dito. Pwede may mga hindi pagkakaintindihan. Pwedeng, when it comes to territorial kasi maraming ibig sabihin, maraming situation. Pwedeng, when it comes to mga bahay, lupa, pwedeng na doon sa point na yon. O kaya is, iba sa inyo is, yung kung sa mga trabaho yan, siguro yung mga porket matagal na sila sa trabaho, 'di ba? Kumbaga feeling nila sila na may-ari ng kumpanya. Sila na kung porket matagal lang sila, kung liit-liitin nila yung mga bago, yung mga gano'ng sitwasyon. Kaya, ay nako, tao nga naman ano, pero ano na lang din, sana hindi ikaw ito. Sakto, may mga enemies ka rin kasi, may mga taong galit din sa'yo, Cancer, ano. Yun nakikita ko sa iba, sa inyo. But you will receive something. There's a new beginning happening to your life. Ano ibig sabihin? May marireceive ka na reward or success into your life. May mga union ako na nakikita dito. Pero meron din naman na hindi pagkakaintindihan. Ano? Ganyan. Baba mo na kayo. Someone's may boundary. Maybe you putting boundaries or may taong they put boundaries. 9, ba't baliktad? 21, 29, 36, 1, Gemini, Scorpio, Libra, Aries, and Leo. Ay, oo nga. Okay. Tarot reader kayo, no? Pwedeng nado yung point na may mga sadness, may mga burden, or sa iba sa inyo is big problem na pagdadaanan. Pwede iba dito lungkot lang to or nabe-burden kayo, pwedeng nando sa point na yun. Yun. Sa, okay, may enemies ka nga, Cancer. There's an obstacle or may mga blockage ka, no, sa iba sa inyo. Ganyan. Nagkakaroon ka kasi ng limitation. Kumbaga ay may mga bagay ka na gusto mong gawin, desisyonan, aksyonan, i-move, sabihin man yan. But there's a blockage. Pwede na doon sa point na yon. May mga bagay ka na gusto mong panindigan or aksyonan. No? Pero nahihirapan ka, maybe may mga gusto ka kasi umpisahan o may mga gusto mong tapusin na sitwasyon. Pwede na doon sa point na yon. Medyo mabigat yung pakiramdam mo, kumbaga. Pwedeng iba dito mabigat yung pakiramdam mo. Kumbaga, pwedeng may blockage sa'yo, pwedeng natin sa point na yun. May nakapagpapaworried sa'yo, sa iba, ganun. And then also is, magkakaroon ka ng questioning, quarrel, or quarrent sa isang babae. Pwedeng yung babae nito is may siyang pinagdadaanan na lungkot or kung ano man yan na medyo nagkakaroon siya ng sad situation, pwedeng rin sa iba sa inyo, siya naman yung blockage mo na enemies mo sa buhay mo, di ba? Pwedeng nahandon sa point na yon. And then, babae man siya o lalaki ha. And then also, ang nakikita ko sa ito is may taong matigas ang ulo. Pwedeng ikaw ito or someone is connected sa iyo. Sa ibang aspeto ng buhay mo, may konting delay. May madi-delay, i-delay, or may delay situation. Ano?
sa nakikita ko sa'yo dito. Makaka-receive ka daw ng gift, love, and support, or ikaw ito sa kanya. There's a happiness, tsaka actually may pambobole, no? Ako nakikita. Pwede ikaw yung mambobola or someone is mambobola sa'yo. Pero kung titingnan ko dito, hindi yun totoo. O, di ba? Ako na yung nag-block talaga. Hindi naman, kasi hindi naman talaga siya totoo. Plastic siya. Oo, yun. And then also is, basta always have faith lang daw kasi yung mga kalungkutan o burden na mararamdaman mo is pagsubok lang yan. No? Yun. Do your passion. Iba dito, kailangan nyo daw magsimula. Hindi ko alam kung ano yun. Pwedeng exercise, pwedeng mga bagay na kailangan mo nang simulan na, actionan na, gawin na, pwedeng nandun sa point na yun. Kaysa sa mas stagnant ka or mas stuck ka sa sitwasyon. Mahilig kayo mag-hiking or just a trail situation, ano? Ako na nakikita sa iyo. Tingnan natin ang energy ni Cancer. Sana may tao na nag-iisip. Sana hindi ikaw to may tao na nag-iisip na gusto niya mawala ka na, Cancer. Sa iba sa inyo ganun. Sana hindi ikaw to. Kasi diba sabi ko may enemies. Yan. Pwedeng pinagdadasal ka nito o ginagawan ka nito. Or may tao na humihingi ng tulong para ma-bad fortune ka or malasin ka, ganyan. Or pwedeng dinadasal-dasalan ka niya, mga ganyan. Ingat kayo asin-asin lang. Energy ni Cancer. Sana hindi ikaw yan kasi karma is real, Your energy. Okay. Okay, when it comes ay devil, sabi ko sa iyo Kung ginawan ka na nito dati, gagawa ko ulit nito. Hindi ka tatantanan nito. Nakita kong pupo. Sana hindi ikaw ito, Basta mag-ingat kayo. Nagpunas lang si ate ng pupo sa Sana hindi kayo yan. Okay. When it comes sa yung energy mo medyo low, yung energy mo, hindi ko alam why. Pwede rin na masama yung pakiramdam mo, ganyan. Pwedeng low energy ka talaga, sana wala kang sakit, ganyan. Nandun yung, baka tinatamad ka lang, baka may mga time na napapagod ka. Lalo na, di ba, pag umuulan, tas o kaya malakas, ay, hindi pala umuulan sa Pilipinas ngayon. Halimbawa, mataas ang sikat ng araw, minsan nakakapagod, di ba? Wala ka pang ginagawa, pero pagod ka na kasi mainit, di ba? May mga ganang sitwasyon. Yan, but there's a low energy situation, sana wala kang sakit this time. And then, ang nakikita ko rin sa'yo na energy, may mga time daw na maiinip ka, mababagot ka. Yan, baka ito, pinapanood mo to, nababagot ka. May mga time daw na ma-hold ka ng nakaraan, o kaya is, may mga time na magkakaroon ka ng mga pag-aalinlangan sa mga bagay-bagay na doon sa point na yun. And also is, energy mo, also may doubt no? O kaya may mga self-doubt ka. Hindi ko alam kung may makinakausap ka ba or may mga naiisip ka ba, kaya you're feeling stuck, you're feeling stagnant, or you're feeling trapped. Yun na nakikita ko sa iba sa inyo. Kumbaga may blockage kasi sa'yo dito sa sitwasyon mo Yun. Baka napanghihinaan ka ng loob. Baka nagkakaroon ka ng mga thinking of negativity, pwedeng nandun sa point na yun. Yan. O kaya may mga tao or may kinakausap ka or na medyo nagkakaroon ka ng trust issue sa kanya. Ganyan. Pwedeng nandun sa point na yun. So, iba naman sa inyo, yun nga, lungkot, sadness, depression, or parang nagiging moody yung situation mo. Hindi ko alam why. Yung iba dito medyo dramatic yung situation, yun na nakikita. Tingnan natin na parating sa'yo. Parating kay Cancer.
Pwedeng may mga makakausap ka na yun na makakapagpapasadness sa'yo o kaya may mga ganong sitwasyon. Pasok mo yung sarili mo. Parating kay Cancer. Okay, parating sa iyo. Okay, parating, ay may dalawang babae. Actually, tatlo to. Pwedeng kapatid mo to, o kaya naman kaibigan mo, pwedeng o kasama mo sa trabaho, no? Itong mga tao na to. Yan. Pwedeng isa sa kanila is yung tao na nagmamatiyag sa'yo, or pwedeng magkakaroon ka ng communication sa tatlong ito. Yun na nakikita ko na parating sa iyo. May mga biglaang magaganap o mangyayari. Baka pwedeng sa isas doon o tatlo sila mismo o dalawa sila na makaka-receive ka sa kanya na communication, text message, or kakausapin kanya, mga ganyan. And then also, parating din sa iyo is may separation sa iba. Siguro sa sarili mo, isa-separate mo yung sarili mo sa ibang tao. Yun na nakikita ko. Sa iba ha, o kaya sa iba, this is also the separation situation. Yung iba sa inyo, mas gugustuhin mong mag-focus sa sarili mo, i-separate mo muna yung sarili mo sa iba, gusto mo muna mag-isolate, pwedeng na doon sa mag-focus ka sa mga things na meron ka sa with your own, pwedeng na doon sa point na yon, no? And then, ang parating din sa iyo is may pagmamatsyag nga tulad ng sabi ko, di ba? And after 3 days, 3 weeks, or 3 months to 4 for something, parang nando sa point na yon, is there's a blessing coming. Yan, may mga blessing na parating. Kumbaga, may mga fulfillment and achievement situation na paparating sa iyo. Pwedeng by the 21 days, 21, kahit April 21 or May 21 or kung ano man yan. May mga ganong sitwasyon. And then also is may bata nga hindi ko alam kung sino yung bata sa'yo. Pwedeng may batang kakausap sa'yo o ikaw kakausap sa kanya. Mas bata to sa'yo. Ang nakita ko. Ang nakikita ko rin dito, may mga hindi pagkakasundong magaganap sa'yo. Pwedeng sa trabaho, sa kapamilya, o sa mga connected sa'yo. Ganyan. May mga pagtatalo o hindi pagkakasunduan, mga conflict, malaki man o maliit yan. May paghihigpit Hindi ko alam kung ikaw yung siguro pagdating sa pera, mas naghihigpit ka this time sa iba sa inyo, or you need. Pwedeng nandun sa point na yun. Anak, sira-sira na yung barahan natin Sa iba sa inyo, ganon. Or maybe someone is nagkakaroon ng paghihigpit pagdating sa iyo, or ikaw sa kanya. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo is may marireceive ka, may travel no? Ako nakikita. Yan, may mga travel. Malayo o malapit, may mga travel situation. Yung ano ko, lakas ng trip Ikaw yung pumunta dyan, diba? Hindi naman si Mami. Tingnan natin ng... Nagtanggol pa tong isa. Ginagawa si Mami. Nagtanggol? Ano ka, darnanak? Tingnan natin ang iyong dapat iwasan. Cancer. Anak, alis ka muna na. Dapat iwasan. Ay, tama, diba? Ningat-ngat. Ningat-ngat talaga na anak ko yung mga baraha ko. Dapat iwasan. Okay. Okay, dapat mong iwasan, Cancer, siguro yung kung may mga bagay ka na gusto mong gawin, ganyan, gawin mo. Gusto mong umpisahan, gawin mo. And then also, iwasan mo yung hindi ka magkaroon ng mga pagre-recover sa mga bagay-bagay o sa sitwasyon mo.
Kung may mga need na kumpunihin, ayusin, i-recover, gawin mo siya, no? Iwasan mo yung mga tao hindi kayo magsi-same pages. Iwasan mo magkaroon ng pagpapaliban. Iwasan mo yung, syempre yung i-separate yung sarili mo sa ibang tao. Hindi ko naman sinasabi na makipag-join ka, actually. Diba? Pero sometimes, diba, why not? Diba? Sometimes, why not? Sa mga tao lang naman talaga na you trusted, tsaka yung hindi ka talaga nila ibabackstab. Ganon. Iwasan mo, magkaroon ng mga pag-aalinlangan in life. Tsaka matakot sa mga bagay na gusto mong gawin. And then also is maging pasaway. Or yung mga tao na pasaway. Ganyan. Yung hindi mo rin, yung hindi ka magkaroon ng pagpupursige or pagtsatsaga sa mga bagay-bagay na gusto mong magkaroon ng completion doon, no? Yun ang sinasabi dito. Kailangan mo rin kasi na mag-aksyon. Kung saan aspeto ng buhay mo yan, spiritual, mental, physical, kung saang aspeto emotional, kung saang aspeto ng buhay mo na yan. Kumbaga kung basta yun, ibalik mo daw yung dating ikaw. Siguro yung dating ikaw it comes to a good and a nice way. Pwedeng nahanto sa point na yun. Love. Tsaka iwas ka sa mga tao na na sinungaling, mahilig mag-betray, ganyan, mahilig na nakasandrip ng anak ko talaga, pati calendar. Mga ganun sitwasyon, ha. Tingnan natin. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Sino ba itong love? Love ni Cancer. Okay. Kung single ka, pwedeng may nakakausap ka na? Or sa iba dito is, kilala mo na to. Pwedeng isa hanggang dalawa, or kilala mo na siya. Yun ang nakikita ko dito. Kung good siya, hindi. Kasi maghihiwalay kayo. Pwedeng mapapasok ka sa third party, isa sa kanila mapapasok sa third party. Or may connection na to. Kaya ingat ka na lang, no? Yun ang nakikita ko dito. And then also, kung kayo nagkahiwalay na nito, oo, nagkaroon na ng paghihiwalay. Kumbaga, nagkaroon ng pagtalikod sa sitwasyon, nagkaroon ng movement. Pero kasi, ngayon nga may third party. Actually dito, hindi siya third party, no? Sa iba dito, mukhang triple to, no? Sa iba. And then also, is, kung minahal ka niya, kasi mahal ka niya, Cancer, because, hindi siya sa love. Hindi love. Because, siguro the way na minsan umaayon ka sa kanya, o kaya yung mga kung may hinihingi siya sa'yo, pwedeng nandun sa point, o kaya naman sa iba sa inyo, talagang iniintindi mo siya, ganun. Pero kung sa love, hindi to love. Mahal niya yung sarili niya. Mahal ka niya because of the needs. Kasi siguro may napapala sa'yo, o kaya is talagang ikaw yung nakakaintindi sa kanya, pwedeng nandun sa point na yun. Yun. Kung may third party na, kung kokonek siya sa'yo, ang nakita ko kasi dito is, nahahatak pa rin siya na nakaraan ng sitwasyon. Kumbaga, isa rin sa point na nagiging topic ka ng mga nasa paligid niya. Pulutan ka. Pulutan. Ganyan. And then, hindi na rin siguro good, Ganyan. Maaring na-control ka na rin ng situation, Pero, kung may third party kayo, nasa sayo na to. Nasa sayo na to. Kasi nasa sayo na daw yung action na to. Kung a-actionan mo daw. Diba? Pero, kung nakukuha ka niya sa salita, or nandun yung point na
nakokontrol ka o namamanipulate ka ng sitwasyon, nasa sa'yo na yun. Kasi it's up to you to make it happen. Kung hihiwalay ka or hindi. Yun ang nakikita ko. Pero kung wala kayong third party, pwedeng bago kayo nito. Kasi handun pa lang yung attraction and passion will come in this connection, sa nakikita ko dito. Pero mag-ingat ka, kung bago kayo nito, hindi lang ikaw kausap nito. Kung matagal na kayo nito, is nandun yung point na may mga bagay o sitwasyon na paulit-ulit na magaganap sa inyo. Same pages. Money, may Cancer. Okay, when it comes sa money mo, pagdating sa money mo, you try to make it balance naman yung money mo sa nakikita ko sa'yo dito. Siguro may mga time lang na may tao lang na mag-aaya na halimbawa labas kayo, ganyan, kakain kayo sa labas, o kaya may pupuntahan kayo, pwedeng na sa point. Pero ang nakita ko parang hindi ka rin sasama. No, parang mas gusto mo siguro mag-isa or kaya naman is mas sasamahan mo lang talaga yung iilan lang. Pwedeng nandun sa point na yon. Sa pera mo rin kasi is sa iba sa inyo, either trabaho ito or pera ha. Pwedeng may mga frustrations in life. Pwedeng may makakausap ka na pwedeng mapoprostrate ka, may inis ka, o kaya hindi ka magkakaunawaan pagdating sa pera, pwedeng nandun sa point na yon. O kaya hindi kayo magsi-same pages nito, no, sa nakikita ko dito. And then also sa iba sa inyo is may pera. Pinag-iisipan mo namang maigi din. Yun nga lang, may mga time talaga siguro pag needs mo talaga na pag nagkaroon ka kasi ng interest, binibili mo siya. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Pero, balansehin mo na lang. 'Di ba? Balansehin mo pa rin yung pera mo. No? Kasi hindi naman lahat is tuloy-tuloy yung blessing, 'di ba? Well, lahat naman tayo ganun Pero balansehin mo pa rin. No? Arigato naman, God bless.